Ika-74 na kabanata, sa pagpapatuloy. Hawak ang sibat niyang Jachong na seryosong sinabi sa ating bida na sumuko na daw siya. At sinabi pa niya habang makikita ang ating bida na seryosong nakatingin sa kanya, na bago pa daw niya lalong ipahiya ang kanyang sarili. At naiinis na makikita ang mata ng ating bida na may pawis sa muka na sinabi nito sa kanyang isip na sinubukan daw talaga niya siyang patayin. At magkaharap ang tatlo na nagtanong na sinabi niya kay Yang Jachong na hindi daw ba't parang masyado na siyang brutal. At tumugon itong sinabi sa ating bida na hindi daw siya lalabis sa mga gagawin niya. Pero handa daw siyang itapon ng patiwarik sa tubig. At naiinis na sinabi ng ating bida kay Yang Jachong na siya daw ba ay hindi interesado sa palaso. At tumugon itong sinabi sa ating bida na yan daw ay dahil siya pa rin ang makakakuha nito kahit papaano. Sa kahit ano pa daw man ang mangyari. At pagkatapos marinig yon ng ating bida ay naghanda ito at sinabi na kung ganon. At biglang may mga taong makikita sa itaas ng ating bida na ikinagulat ng maramdaman niya ito. At makikita ang mga asasin mula sa ere ay nagpakawala ng kutsilyo na itinapon sa kanila. Na mabilis na iniwasan ng ating bida na may gulat sa muka. At siyang Jachong at sinambuong Soso ay hinarang ng kanilang mga sandatang gamit. At dalawang asasin ang mabilis na tatagain siya ng espada. At ang ating bida ay mabilis na tumalon pa atras na sinasabi niya sa kanyang isip na ano daw ang nangyayari dito. Sinabi pa niya na hindi daw niya alam kung saan sila nanggaling. Pero mukhang nandito sila para patayin sila. Habang makikitang hinaharang niyang Jochang ang dalawang asasin na tinaga siya ay sinabi pa ng ating bida sa isip na siyang Jochang daw at siya ay may tig-dalawang kalaban. At paano daw naman ang natitirang mga kalaban? At pagkatapos mapagtanto ng ating bida ay mabilis siyang tumatakbo na sinasabi pa niya sa isip na shit. Hindi pala sila ang pakay nila. Na makikita. Sinambuong Soso na napapalibutan ng asasin. Na habang hinaharang niya ang isang pag-atake ng asasin. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na siya daw pala ang totoong target ng mga ito. At nagulat Sinambuong Soso nang makita niya na malapit nang tumama sa kanya ang espada. At mabilis na dumating ang ating bida na inunahan niyang tagain ang mga ito. At pagkatapos ay mabilis na tinanong ng ating bida Sinambuong Soso na kung ayos lang daw ba siya. Na tumingin sa kanya ito na walang masabi. At dalawang asasin ang tumalon na tatagain na siya ng espada sa kanyang likuran na sinigaw ni Nambuong Soso na sa likuran niya daw. Na ikinagulat ng ating bida. At biglang ang mga asasin ay tinamaan sa likuran ng palaso. Na ikinagulat ng ating bida habang natalsikan siya ng tubig mula sa bumagsak na mga asasin. Na napasabi pa siya na ito daw ay metal arrows. At tumingin siya mula sa malayo at nakita niya si Grandmaster Nambuong Yoryong na tumira ng palaso. At makikita si Grandmaster Nambuong Yoryong na sinabi pa nito na lahat daw sila ay huminto. At napalingon na tumingin ang mga asasin na sinabi sa isipan ng isang ito na kayang-kaya daw patumbahin ng lightning sword silang lahat ng sabay-sabay. Na makikita si Grandmaster Nambuong Yoryong na kilala din sa tawag na Lightning Sword. At napahinga ang ating bida na sinabi nito na gusto daw ba niyang ipalaban sila laban sa mga asasin. At nagulat ang ating bida nang makita niya si Nambuong Soso na may pumapatak na dugo sa kanya. Hawak ang balikat niya ay sinabi niya sa ating bida na huwag daw siyang masyadong madrama. At tinanong siya ng ating bida na kung gaano daw kalala ang kanyang sugat. Ayos lang daw ba siya? Habang kaharap nila ang mga asasin ay sinabi sa kanya ni Nambuong Soso na ayos lang daw siya, pero sa kanang balikat daw ang tama niya. At hindi daw siya makakatulong sa kanya. At tumugon na sinabi sa kanya ng ating bida na sige. Manatili lang daw siyang ligtas. At tumingin sa kanyang gilid ang ating bida. At nakita niya siyang Jachong na may kinakalabang mga asasin. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na pwede daw ba niyang gamitin ang espada at thunder spears ng sabay. Na makikita ang tatlong asasin sa kanyang harapan na nakahanda ang kanilang espada. At nilabas na niya ang kanyang thunder spear mula sa kanyang manggas. At kanya itong pinalutang gamit ang telekinesis na may enerhiya. At tumingin siya ng seryoso na sinabi sa isipan niya na ayaw daw sana niya itong gamitin, pero wala na daw siyang ibang pagpipilian. At mabilis na tinamaan sa tuhod ang isang asasin na tumagos sa kabila nitong hita. At nagulat ang asasin na hindi alam kung saan ito nanggaling na napatingin sa kanyang hita. At pagkatapos ay mabilis na sinundan ng ating bida ng paghiwa ng espada.
Ganon din sa dalawa pang asasin na tumama sa mata, tagusan sa dibdib ng isang asasin na nasa likuran. At sinundan din niya ng paghampas ng espada. Na tinitignan niya ng seryoso ang mga ito na ibinalik na ang kanyang espada sa kaloban. At namangha Sinambuong Soso sa kanyang nakita na napasabi pa ng ano. At ibinalik na ng ating bida ang Thunder Spear sa kanyang looban ng manggas. At pagkatapos ay makikita ang mga taong mga nanunood sa kanila ay masayang naghihiyawan. Habang makikita ang ating bida na nakatayo na nakangiti. At pagkatapos ay tumingin sa palaso na nakatusok sa bato na sinabi na, "Tama." At lumapit ito sa nakabaon na palaso na lumingon kay Yang Jiachong na sinabi nito na sa tingin daw niya ay siya dapat na kumuha nito. Habang nagpupunas ng pawis sa kanyang muka si Yang Jiachong, ay sinabi nito sa ating bida na saan daw niya itinatago ang tunay niyang lakas. At nakangiting sinagot siya ng ating bida na swerte lang talaga daw siya. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na hindi daw ito lakas na nakuha sa pagsasanay, kundi sa isang escort mission. At sinabi na sa kanya ni Yang Jiachong na pwede na daw niya itong kunin. At kinuha na nga ng ating bida ang palaso. At masayang itinaas ito ng ating bida. At lumipat ang eksena kung saan ay ginagamot siya na tinutusok sa likod ng acupuncture. Na ayon sa ating bida pagkatapos daw noon, sila ni Nambuong Soso ay pinagamot sa manggagamot. At ang mga sumalakay daw ay natuklasang natitirang mga kasapi ng isang grupo ng mga bandido na pinabagsak ng lightning sword. Na ang plano nila ay kidnapin si Nambuong Soso para ipalit sa kanilang pinuno na nakabilanggo sa angkan ng Nambuong. At pagkatapos ay kinausap siya ni Nambuong Yoryoong at ng kanyang ama na si Escort King. Na sinasabi pa niya sa kanyang isip na pero may mas nakakagulat pa daw roon. Na sinabi sa kanya ni Grandmaster Nambuong Yoryoong na isa daw sa mga martial arts na ginamit niya ngayon ay hindi galing sa Heavenly Dragon Escort Agency. At pwede daw ba niyang sabihin sa kanya kung sino ang nagturo sa iyo ng teknik na yon? At napaisip ang ating bida na sinabi pa nito sa kanyang isip na nakilala daw ba kaya niya ang estilo ng Northern Sea Battle King. At kinausap siya ng kanyang ama sa isipan na sinabi nito na ikinagulat niya na kahit daw ano pa ang gusto niyang sabihin niya daw ng buong puso. Dagdag pa niya na nakatingin sa ating bida na kung ito daw isang pasanin na kailangan niyang dadalhin daw niya rin ito kasama niya. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isip na alam na daw pala ng kanyang ama na natutunan niya mula sa Northern Sea Battle King. At makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa sa kanyang isip na ngunit hindi daw niyang maaaring sirain ang kanyang pangako. At sinabi ng ating bida kay Grandmaster Nambuong Yoryoong na nangako daw siya sa kanyang guro na huwag ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi daw niya maaring sabihin sa kanya tungkol sa kanya guro. At naglabas ng enerhiya si Grandmaster Nambuong Yoryoong na seryosong sinabi sa ating bida na kahit daw ba siya ang nagtatanong. Dagdag pa niya na naiintindihan daw niya. At pagkatapos ay masayang sinabi sa ating bida na siya daw ay kanyang sworn brother. At nang marinig ito ng ating bida, ay napanganga at nagulat ito na sinabi na ano. Sinabi pa nito sa kanya na magaan daw sa loob na makita na mayroon siyang isang mahusay na disipulo tulad daw niya. At mangyaring ipagpatuloy daw niya ang pagtupad sa kanyang pangako sa kanya, gaya ng ginawa daw niya ngayon. At pagkatapos ay lumuhod na yumuko ang ating bida na sinabi nito na siya daw, si Li Junryong, na ika-11 henerasyon na disipulo ng Hidden Shadow Sect. Na binabati ang kanyang martial uncle na si Nambuong Yoryoong. At lumipas ang oras na makikita ang buwan. At silang dalawa ni Nambuong Soso ay naglalakad na tinatanong ng ating bida na kamusta na daw ang kanyang natamong pinsala. At tumugon si Nambuong Soso na mabuti naman na daw. At sinabi pa sa kanya nito habang tumitingin sa kanya ang mga tao na sikat na daw siya ngayon. At tumugon ang ating bida na wala naman daw pera sa pagiging sikat. At pagkatapos ay nakita niya si Yun Yakbing na tumingin sa kanya. At ito ay yumuko na nakapikit. At sinabi sa kanya ni Nambuong Soso na maganda daw siya. At kung kilala daw ba niya siya. At ibinulong na sinabi ng ating bida sa kanya na ipakikilala niya daw siya sa kanya kapag nagkaroon ng pagkakataon. At wala naman daw na mawawala kung makilala daw niya ito. At dagdag pa niya na sinabi ng ating bida na si Yun Yakbing daw ay magiging malaki sa negosyo ng mga mangangalakal, kaya makakatulong din daw siya kay Nambuong Soso. At dahil daw ang koneksyon sa angkan ng Nambuong ay hindi madaling makuha. Magiging utang na loob ni Yun Yakbing sa kanya yon.
At pagkatapos ay nag-iba ang muka ni ng buong Soso na sinabi nito sa isip niya na napakasama daw ng taong ito. Na makikita na kakaiba ring nakangiti ang ating bida. At nagulat ito nang may makita siya na sinabi nito na sandali lamang daw, sino daw ang mga taong iyon. At makikita ang matandang babae at ang mga alagad nitong mga babae din na sinabi sa kanya ni ng buong Soso na sila daw ay ang mga Peach Blossom Valley. At sinabi pa ni ng buong Soso sa kanya na itinaas ang isang daliri na narinig daw niya na pumunta sila rito para humingi ng payo sa kanyang lolo. Dagdag pa niya na makikita ang matandang babae na mukhang kailangan daw ng Peach Blossom Valley Master na mag-transport ng isang mahalagang bagay. At dito na po nagtatapos ang ika-74 na kabanata. Ika-75 kabanata sa pagpapatuloy. Ang Peach Blossom Valley daw ay nakuha ang pangalan nito dahil sa napakaraming mga peach na bulaklak na namumulaklak doon tuwing tagsibol. At may mga usap-usapan daw na ito ay isang lugar kung saan ang mga magagandang dalaga ay naninirahan ng lihim. Ngunit ang katotohanan daw sa likod ng sabi-sabi na yon ay isa itong grupo kung saan ang mga kababaihan ay nagsasanay ng kanilang swordsmanship. At ang Peach Blossom Valley daw ay nagtago mula sa mundo sa loob ng 2 siglo, ngunit napilitang humarap sa mga pagsubok na naranasan nila habang naninirahan ng nag-iisa sa kabundukan. At ang Peach Blossom Valley daw ay nagdesisyon silang ilipat ang kanilang sekta sa isang malaking lungsod at nagbigay ng gantimpala sa sinumang tutulong sa kanila sa ganitong hirap. Ang mga tao na makakatulong sa kanila na ligtas na makalipat ay bibigyan ng gantimpala na kinggong teknike ng Peach Blossom Valley, 1,000 golden wings. At ang martial arts daw ng Peach Blossom Valley ay napatunayang napaka-epektibo. Nanang manalo ang Valley Master ng 3 sa 5 laban. Laban sa Lightning Sword 50 taon na ang nakalipas. Bilang resulta, iba't ibang sekta, angkan, at escort agencies ang nagtipon sa Nambuong clan para sa isang talakayan. At makikita si Nambung Yoryoong na sinasabi sa kanila na maligayang pagdating daw sa lahat. Na makikita sa gilid ang grupo ng escort king kasama ang ating bida na nakatingin sa kanila si Grandmaster Nambung Yoryoong. At makikita ang ating bida ay nakatingin sa gilid. Na pinagmamasdan pala niya ang 2 taong ito na sina Huayang Escort Agency Owner, No Hyungguan, at ang Iron Mountain Sect Leader na si Yu Jongmyong. Na sinasabi ng ating bida sa isip na kung magtutulungan daw ba ang 7 sekta at 7 escort agencies. At dagdag pa niya habang makikita ang matandang babae na siya siguro ang Valley Master ng Peach Blossom. Na ang pangalan pala nito ay si Inevitable Chaser na si Yo Jongmai. At sinabi sa kanila ni Grandmaster ng buong Yoryoong na gayong nandito na daw ang lahat, magpalitan na daw sila ng ideya. Para daw sa paglipat ng Peach Blossom Valley sa Sichuan. At sinabi pa ni No Hyungguan na nagsalita na ang kanilang escort agency daw ay magdadala ng mga disipulo at natapos na din daw nila ang lahat ng kinakailangang paghahanda, 1 buwan na ang nakakalipas. Hindi lamang daw nila pinag-aralan ang ruta at ang oras na abutin, at hindi lang daw iyon, nahanap na rin daw nila kung saan sila maaaring tumuloy sa lungsod ng Chengdu. At makikita ang mata ng Huayang Escort Agency na si No Hyungguan na sinabi pa nito na ang paglipat daw ng isang organisasyon ay tulad ng paglipat ng isang lumang puno. At kahit daw isang pagkakamali ay maaaring pumatay dito, kaya ang lahat ng hakbang sa proseso ay kailangang masusing kalkulahin. Dagdag pa niya na ang buong biyahe daw ay tatagal ng 1 buwan. At lahat daw ng miyembro ng Plum Blossom Valley ay mga babae, at dahil hindi pa daw sila nakapagkampo sa labas. Ang ruta daw ay binalak upang sila ay makadaan ng mga bahay panuluyan. At magbibigay din daw sila ng sapat na mga karwahe, kabayo, porters, at escort warriors, kaya hindi na daw nila kailangan magpili sa mga bagay na maaari nilang dalhin. Dagdag pa niya na sa huli daw, sasagutin na daw ng Iron Mountain Sect ang lahat ng gastusin, at kaya hindi na daw nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. At tumugon ang leader ng Peach Blossom Valley Master na si Yo Jongmai na mahusay daw ang kanilang paghahanda. At tumugon na sinabi ni No Hyungguan na salamat daw. At napalaki ng mata ang ating bida sa kanyang narinig na sinabi nito sa kanyang isip na yon daw ang pinakapinaghandaan na plano sa lahat ng narinig nila hanggang ngayon. At mukhang makukuha ng Huayang Escort Agency ang trabaho. At sinabi naman ng leader ng Peach Blossom Valley Master na si Yo Jongmai na Heavenly Dragon Escort Agency Owner, nandito daw siya upang magbigay din ng payo, tama daw ba?
At sinabi din sa kanya ni Grandmaster ng buong Yoryoong na huwag kang mag-atubili, agency owner. Habang magkatikom ang dalawang kamay ni Escort King ay sinabi nito na hindi daw dapat inililipat ang mga lumang puno. Ang proseso daw ng paglipat nito ay nakakamatay. Dagdag pa niya na sinabi na totoo daw na ang Sichuan ay isang masaganang lugar. Kaya ang mga lupain doon ay napaghati-hati na. Sinabi pa niya habang makikita si Peach Blossom Valley Master nakahawak sa baba na tila nga iisip na kung lilipat daw ang isang grupong kasing laki ng Peach Blossom Valley doon, sa tingin ba niya ang ibang sekta ay papayag na lang at panoorin ito. At sumagot si No Hyung-gwan na sinabi nito na sila daw ay isang escort agency. At ang trabaho daw nila ay ihatid ang target sa destinasyon. At hindi daw sila pwedeng maging responsable sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. At alam ko na alam mo rin yon. At sinabi ng Escort King na sinabi nito na kung ganon, hindi daw nila handang ilipat ang isang organisasyon. Dagdag pa niyang sinabi na hanggang sa maihatid nila lamang ang mga ari-arian nito. At kung gusto daw niyang marinig ang opinyon niya. Na sinabi ng Escort King na sa halip na daw ilipat ang puno, dapat na lang daw nila pagtuunan ng pansin ang binhi nito. At ibenta ang mga bagay na may halaga at sunugin ang lahat ng iba pa. Maliban daw sa mga personal na gamit, ang dapat lang daw nilang dalhin ay ang plaking ilalagay sa harap ng tarangkahan. At ang mga tekstong martial arts. At sa paglipat, magdala daw ng isang malaking watawat na sumasagisag sa Peach Blossom Valley. At sa halip daw na manatili sa mga bahay panuluyan, subukan na lang daw nilang gumawa ng kampo sa labas. At ipaalam daw sa buong Jianghu ang kanilang paglipat. At sino man daw ang martial artist ang bumisita, payagan nilang mag-ensayo kasama ang kanilang mga disipulo. At tumugon na sinabi sa kanya ng leader ng Peach Blossom Valley na bakit daw kailangan nilang maging ganoon kapakitang tao. At tumugon ang Escort King na ano daw sa tingin niya ang isang Murim group. At makikita na nag-iisip ang Peach Blossom Valley leader. Na ikinagulat ng ating bida na sinasabi sa kanyang isip na ang gusto daw niyang sabihin na ang esensya ng isang grupo ay hindi nakasalalay sa lupa o gusali kung saan ito matatagpuan. At sinabi pa ng Escort King na gayunpaman, lahat daw ng nabanggit ay para lamang sa paglipat. Upang makaugat ang binhi, kakailanganin daw nilang harapin ang iba pang mga sekta. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sa kanyang nakaraang buhay daw, ang Huayang Escort Agency ay inatasang pangasiwaan ang misyon, ngunit sa huli sila ay nabigo. At sinabi pa sa isip ng ating bida na may mas mabuting paraan pa daw ba para gawin ito. At nanlaki ang mata ng ating bida nang may mapagtanto siya. At nagsalita na sinabi ng nito na may ideya daw siya kung paano usbong ang binhi at magiging isang puno. Na makikita ang leader ng Peach Blossom Valley na nakatingin sa kanya. At sinabi ng kanyang ama na si Escort King na bakit daw siya ay nakikialam. At sinabi ni Grandmaster ng buong Yoryoong na sigurado daw siyang hindi masama ang makinig sa isang henyo na nakagawa ng magagandang bagay kamakailan. Bilang pumasa sa parehong provincial at metropolitan exams. At tumugon na sinabi ni Peach Blossom Valley leader na Seje. Gusto daw sana niyang pakinggan ang sasabihin niya. At sinabi ng ating bida na itinaas ang isang daliri na ang Chengdu daw ay pinamumunuan ng isang samahan na tinatawag na Nine Dragons of Sichuan. Dagdag pa niya na ngunit sinasabi daw ng mga tao na para silang mga bandido. At makikita ang tatlo na sinabi pa ng ating bida na kaya. Sugurin daw nila sila sa pangalan ng Peach Blossom Valley. Pagkatapos ay maaari silang lumikha ng mga kaalyado mula sa mga ayaw sa Nine Dragons of Sichuan. At pagkatapos daw silang talunin, ang mga grupo ng mga ngalakal na kasalukuyang nasa ilalim ng kanilang proteksyon ay lalapit sa kanila. Na seryosong nakatingin sa kanya ang Peach Blossom leader. At pagkatapos ay sinabi nito sa kanila na ang Peach Blossom Valley daw ay gustong iatas ang misyong ito. Sa nambuong clan. At sa Heavenly Dragon Escort Agency. Ngunit may isa pa daw siyang kondisyon. Si Escort Warrior Lee Jongryong daw ay kailangang sumama sa convoy. Na ikinagulat ng ating bida. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na naintindihan daw niya kung bakit ibinigay ang misyon sa kanilang agency. Pero bakit daw kailangan pa daw niyang lumahok? At makikitang nag-uusap silang mag-ama na sinabi ng ating bida na kaunting oras na lang daw bago malaman ng Nine Dragons of Sichuan na balak natin silang sugurin. Dagdag pa niya na kakailanganin daw nila ng mga impormante na mag-uulat sa kanila ng mga ginagawa ng mga bandido.
At tumugon ang escort king na sinabi nito na si Uncle San at siya daw ang kailangan mag-escort sa Valley Master pabalik sa Peach Blossom Valley, kaya dapat daw niyang munang makipagkita sa beggar sect at humingi ng suporta nila bago niya sila sundan. At makikita ang tatlo na si Namboong Soso, ating bida at ang isang taga Peach Blossom Valley na 9th generation disciple na si Seop Boyong. Na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na napunta daw siya sa beggar sect kasama ang dalawang ito. Na sinasabi naman ni Seop Boyong na dumating daw siya upang maging bantay lang ni Lee Jong-ryong at kumatawan sa Peach Blossom Valley. Na sinabi naman na si Namboong Soso ay umaangal na naging bahagi ng misyong ito. Habang naglalakad sila ay halos maging bato ang ating bida kasabay ang dalawang babae. Na sinasabi ng mga tao sa paligid na napakaganda niya. Hindi daw ba't siya ang anak ng Namboong clan at subukan daw nilang kausapin siya. Na sinabi ng ating bida na siya daw ay pagod na. At makikita ang kalangitan, kung saan isang lalaki ang nakahiga sa ilalim ng isang malaking puno. At ito ay napatingin sa kanyang gilid. Na dumating pala sa kanya ang ating bida at sina Namboong Soso. Na isinuntok ang kamao sa kanilang palad at yumuko na sinabi na siya daw ay si Namboong Soso na nagmula sa Namboong clan. Naparito daw siya upang iparating ang salita ng kanyang lolo. At umupo ang lalaki na nagpakilala na siya daw ay si Yang Jocheong, ang pinuno ng Yangzhou branch ng beggar sect. At sinabi ni Namboong Soso na pwede daw ba silang humingi ng ulat sa mga ginagawa ng Nindragons of Sichuan araw-araw. At tumugon na sinabi nito na kung ang iniisip daw ba ng kanilang angkan na pwede nila silang utusan. At sinabi sa kanya ni Namboong Soso na gagantimpalaan daw nila sila, syempre. Paano daw kung 100 pilak na niyang? At tumugon ang leader ng pulubi na sinabi nito na huwag daw nila silang gawing biktima dahil lang daw sa mga pulubi sila. At sinabing muli ni Namboong Soso na paano daw kung 200 pilak na niyang. At sumagot ang pinuno ng pulubi na halos walang pinagkaiba daw ang isa sa 200 niyang. At naiinis na sinabi ni Namboong Soso na 300 niyang. At napatingin sa itaas ang leader ng pulubi na sinabi nito na pag-iisipan daw niya ito kung dadagdagan pa nila ng 1 zero ang halagang iyon. At naiinis na si Namboong Soso na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang sabi daw niya sa kanya kanina ay kaya niyang hawakan ang sitwasyon. Habang humiga muli ang leader ng pulubi ay sinabi ni Namboong Soso na 500 pilak na niyang. At hindi na daw niya kayang mag-alok ng higit pa riyan. At sinabi sa kanya ng leader ng pulubi na kung ganon, pumunta na lang daw sila sa iba. At gusto na daw niyang umidlip. At seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na masama ito. Wala na daw silang oras para pumunta sa ibang sangay ngayon. At isang boses ang napasabi ng Hindi daw ba't siya si Sir Jong-ryong? Na mabilis na napalingon ang ating bida sa kanyang likuran. At ito pala ay isang magandang babae na sinasabi pa nito na natutuwa daw siyang makita. At napabangon ang leader ng pulubi na sinabi na ano. At sinabi ng ating bida sa isip na sino daw kaya siya. Na tumingin ng kakaiba sa kanya si Namboong Soso. At dito na po nagtatapos ang ika-75 kabanata.